Kasalanan ba tong lahat ni Mikey? Pero bago ko muna sagutin ang tanong na yan, pasalamatan natin si Sir PAE. Dahil po sa kanyang tulong ay naging posible ang video na to. Muli po, maraming salamat Sir PAE. God bless po sa inyo at inyong pamilya. So balik na tayo sa ating topic, ang Tokyo Revengers ang isa sa mga anime na pinakamainit na pinag-uusapan ngayon. Bakit nga kaya at anong meron? So sa video na to, alamin natin ang mga bagay-bagay kung bakit siya pumatok, ano-anong elements ng storya ang nagdala sa kanya sa popularidad, at kung ito nga ba ang Anime of the Year. Halina at tuklasin natin sa video na to kung gaano nga ba kaganda ang Tokyo Revengers. Pero bago muna yan, inaanyayahan ko po kayo na mag-like, comment, subscribe sa ating YouTube channel. Hit the bell icon para ma-notify sa mga bago nating videos. I-like ang ating mga social media accounts, comment lang doon at babasahin natin lahat yan. So yan, gaya ng dati, trivia muna tayo. Ang Tokyo Revengers ay isang original comic manga na unang inilimbag sa Weekly Shonen Magazine noong March 2017. Ito ay likha ng manga artist na si Ken Wakui Sensei. At sa kasalukuyan habang ginagawa ko ang video na to, ay nasa huling yugto na nga po ang kanyang storya. Pagdating sa anime, ume-ere din po siya sa kasalukuyan. Tuwing linggo ng madaling araw ang translated na bagong episode na mapapanood nyo sa Muse Asia at sa Muse Philippines YouTube channel. So yan ha, libreng-libre yung mapapanood dyan basta may internet connection lang kayo. Anyway, ang manga ay mayroong 7 story arcs. Nasa panghuling yugto na nga po tayo at tinatawag itong 3 Deities arc. Ngayon naman po ang anime, syempre mahuhuli yan. Pero na-cover niya na nga po ang Toman arc, Mebius arc at Valhalla arc. Ang anime ay nakatakdang tumakbo ngayong 2021 consisting of 25 episodes kasama na doon ang isang OVA. Matatapos na nga po ang first season sa September 19. Ngayon, tungkol nga ba saan itong Tokyo Revengers? So ito ay magsisimula kay Takemichi Hanagaki. Noong siya ay second year sa middle school, ito ang mga panahon na mataas pa ang respeto niya sa kanyang sarili. Mayroon siyang maaasahang mga kaibigan at kasangga. Higit sa lahat, meron siyang girlfriend. Pero yan ay 12 taon na ang nakalilipas. Sa kasalukuyang taon ng Storya 2017, maituturing niya ang kanyang sarili na isang walang kwentang tao. Kahit nga mga bata, hindi na siya kinakatakutan. Tapos ay parati siyang pumapalpak sa trabaho at napupwersang mag-sorry sa kanyang amo na di hamak na mas bata pa sa kanya. Minsan habang nanonood siya ng TV, nabalitaan niya ang isang malagim na pagpatay na kagagawan ng Tokyo Manjigang. Ang naging biktima, walang iba kundi ang kanyang ex-girlfriend na si Tachibana Hina. Kasama ding namatay doon ang kapatid niya na si Naoto. Nagimbal si Takemichi sa kanyang mga napanood pero wala na lang siyang magawa. Isang araw habang siya ay papasakay ng tren, mayroong tumulak sa kanyang likuran. Sa mga sandaling yon, iniisip niya na ito na ang katapusan ng kanyang kaawa-awang estado. Ngunit subalit datapwat, laking gulat niya na hindi pa siya patay. Si Takemichi ay nakabalik sa eksaktong araw, 12 taon nang nakalilipas, simulat sa pool nung nag-umpisa silang mag-date ni Hina. Hindi nga lang naging kaaya-aya ang araw na yon dahil yun din ang eksaktong simula kung saan naging miserable ang kanyang pamumuhay. To cut it short, nagulpi silang magbabarkada, wala silang nagawa. Kinagabihan din nung araw na yon, nakita niyang binubuli yung kapatid ni Hina na si Naoto. Eventually, tinulungan niya ito at bago sila maghiwalay, sinabihan niya si Naoto na gawin niya ang kanyang makakaya para sagipin ang kanyang ate na si Hina sa isang eksakto at partikular na oras. Nang sila ay magkamay, nagbalik si Takemichi sa taong 2017 pero nakaligtas siya sa trahedya ng pagkahulog sa tren. Sa punto na ito, nadiskubre ni Naoto na kayang maglakbay ni Takemichi patungo sa nakaraan at may tsansa na sila na iligtas si Hina sa isang malagim na kapalaran na kagagawan ng Tokyo Manjigang. So yan ang synopsis ng Tokyo Revengers. Suriin naman natin yung mga pangunahing characters. Umpisahan natin kay Takemichi. Sigurado ako sa inyo na marami ang naiinis kung bakit napakaiyakin ni Takemichi. Pero sana overtime napapatawad nyo yun kasi unti-unti nating nakikita na nagbabago siya. Character development ang tawag doon. Second chance in life.
Magandang tema yon lalo na sa kultura ng mga gangster. Kung iisipin, madaling makarelate sa kanya kasi sino ba naman ang hindi nakaengkwentro ng gangsta sa buong buhay nila? Kung tutusin, ang astig niya nga gagawin niya lahat. Mailigtas lang ang kanyang tropa pati ang kanyang girlfriend. Para sa akin, okay na okay siyang bida. Kahit hindi siya magaling makipagsuntukan, basta papanindigan niya yung mga nangyayari, okay na yun. Sunod na karakter, si Sano Manjiro o mas kilala sa tawag na Mikey. Astig yung karakter ni Mikey, magaling bumasa ng sitwasyon. Kahit maliit siya, ang galing niya makipaglaban. Pinapakita na makarisma siya at malakas, pero at the same time, meron din siyang mga kakulangan bilang leader. Spoiler lang, naapektuhan din ako ng eksena kung saan sinabi ng mga doktor na ligtas na si Draken sa kapahamakan. Pinoproject ni Mikey kasi na matatag siya. Pero after nun, nakita siya ni Takemichi na umiiyak sa isang sulok. Halos masiraan na pala siya ng loob ng mga oras na yon. Ang laki ng impact sa akin ng eksena na yon, nakakaiyak talaga. Speaking of Draken, kung si Mikey ang pinuno ng Tokyo Manji Gang, si Draken ang number 2. Mukha lang siyang siraulo, pero siya yung tumatayong konsensya ni Mikey. Hindi ko rin inaasahan na siya pala yung pinakamatino sa grupo. Maganda yung pagkakasulat ng karakter ni Draken. Maganda yung mga reasons kung bakit kailangan siyang mabuhay, kundi maraming mapapariwara. Isa pang nagustuhan kong karakter dito ay si Hina. Hindi siya bobo, madali siyang makahalata. Alam niya na may switch na nangyayari kay Takemichi. May adult version at may middle school version. Tapos sa tuwing may trouble si Takemichi, siya yung nagiging inspirasyon, nasasabi niya yung mga dapat sabihin. Kaya natututunan nung bida natin na kumilos sa tamang direksyon. Isa pang nagustuhan ko dito ay yung kontrabida si Kisaki Tetta. Sobrang napaka-perfect niyang kalaban. Twisted na twisted ang pagkatao niya pero may reason behind kung bakit siya ganun. Tapos parang pyesa lang ng chess ang mga tao para sa kanya. Very intelligent at pathological na kontrabida. May kukumpara ko siya kay Griffith, Doflamingo, Askeladd at kay Johan Liebert. Magaling na kontrabida si Kisaki sa totoo lang. Kaya naaawa ako kay Takemichi kasi parang nakikipagsiksikan siya sa nag-uumpugang bato. Ang sarap nila panoorin. Ang tingin ko talagang asset nitong Tokyo Revengers ay yung kanyang well-written characters. Sobrang pinag-isipang mabuti ni Wakui Sensei yung mga characters niya. Yung drama na kaya nilang ibigay at saka yung bigat ng mga sitwasyon, amazing. Kung iisipin mong mabuti, mas heavy drama to kaysa action Boys drama na tinatawag kasi involve ang mga gang. Mas mahaba yung panahon ng iyakan dito kaysa sa suntukan Pero kung iisipin mo, depiction yon ng realidad. Totoo naman talaga na merong mga ganitong gang sa Japan. At dito sa Pilipinas, hindi rin naman nalalayo ang sitwasyon. Feeling ko maraming makaka-relate. So ngayon, kamustahin naman natin ang animation. Magsasabi lang ako ng totoo sa inyo, pangit ang animation. Parang 90s ang dating tapos rustic. Maaring may iaangat pa yung kalidad ng trabaho. Pero para sa akin, okay na to. Tingin ko bagay naman sa sitwasyon. Kasi ang tinatalakay natin dito is underground culture. Dapat talaga hindi malinis ang animation. Hindi ba bagay dito yung mga techniques na ginagamit sa, for example, Violet Evergarden, mga Makoto Shinkai ang datingan. Hindi talaga babagay yun dito. Ayos na yung ganyan, may binabagayan naman yan Para sa akin, regardless sa animation, mas importante ang istorya. Maaring hindi bago ang konsepto ng time travel sa anime. Ang unang ang sumagi sa isip ko nung pinapanood ko to, ReZero Tapos pagdating naman sa mga gangster, ang una kong naisip ay Great Teacher Onizuka. O kaya naman yung mga munting pangarap ni Romeo. Maaring hindi nga bago ang mga konsepto na ginamit ni Wakui Sensei, pero sa tingin ko mas malalim siya sa pagtalakay ng mga kultura ng gang, lalo na sa pagbibigay buhay sa characters. Yung mga kontrabida dito parang ang sarap banatan sa totoong buhay. Lalo na yung unang kontrabida, yung pinagsasabong yung tao, dito niya gawin sa amin yan. Kahit gaano siya kalaki, pagkakasyahin namin yan sa loob ng sako. Anyway, madali talaga maapektuhan ng damdamin mo kapag nakakakita ka ng ganon. Mga away, rumble, away barkada, sino ba namang di nakaranas niyan? Tapos mapapanood mo sa anime, ang galing. So, conclusion na tayo. Ang Tokyo Revengers ba ay isang magandang anime? Yes! Sana may palabas to sa Pilipinas kasi maraming aral na matututunan gaya ng second chance, hindi pa huli ang lahat para magbago,
Yang mga away, walang kahihinat ng mabuti, kahalagahan ng camaraderie. Bagamat medyo brutal tong anime na to, yan ang realidad di ba? Kailangan nating harapin yan. Isa pang tanong, ito kaya ang magiging anime of the year? Mukhang mahirap pa yang masabi lalo at kae-ere lang ng Attack on Titan. Hindi pa ipinapalabas yung Chainsaw Man at maraming nag-aabang na rito. Alam ko na marami sa inyo ang napukaw ang emosyon sa anime na to, pero anime of the season, baka mahirapan pa yan na makuha. Pinakamaganda, wag na lang tayong umasa. Ang importante naman na-enjoy natin ang Tokyo Revengers. Sa ganang akin naman, masaya ako sa nangyayari sa Tokyo Revengers kasi naging popular siya sa mga Pilipino. Hindi siya kasi mainstream na anime. So parang nadidiskubre na ng mga tao pa unti-unti na meron palang seasonal anime. Sana hindi lang ito yung maging popular. Marami pang palabas ang hindi napapansin kasi hindi nga mainstream. Ngayon, ang tanong, meron kaya tong second season? Palagay ko, oo, sigurado yun. Tignan mo naman yan sa Muse Asia, million views Yan ang malaking patunay na tinatangkilik talaga. Sigurado na tatapusin sa anime yung Valhalla arc at sa tansya ko, yung Black Dragon, Tenjiku, Bonten at yung final arc na Deity, siguro aabutin niya ng 2 hanggang 3 season. Ilan pa lang yung tinatalakay natin? 77 chapters. Nasa 220 na tayo mahigit. Ang dami pang material na pwede pang i-cover. Asahan nyo mga 50 hanggang 75 episodes pa yan bago matapos. At sa tanong naman na kung kasalanan ba tong lahat ni Mikey, parang oo Kasi wala namang kasalanan si Takemichi nadadamay lang. Parang ang gusto lang ni Takemichi wag magkanda mata yung mga tao sa paligid niya. Samantalang si Mikey, ano ba ang trip niya sa buhay? Mikey, kasalanan mo to, gago. Anyway, kung nagustuhan nyo tong video na to, o kaya naman may violent reaction kayo, comment lang sa baba. Iisa-isain kong basahin lahat yan. Para naman sa mga nagnanais tumulong kay Kuya Utoy na maitawid ang kanyang mga gastusin na araw-araw, nakalagay po sa ating screen ang ating GCash account. Muli po, ito ang inyong Kuya Utoy. Palagi tayong manood ng anime. Palaganapin natin ang anime culture. Hanggang sa muli, paalam!